Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 171. Inisip talaga ni New Wazzy ang kanyang sarili bilang isang veterano, at tungkulin niyang pangalagaan ang mga bagong recruit. Iyon ang sinabi sa kanya ni Uncle Wu noon, at iyon ang ginawa niya. Bukod dito, siya ang taga-subaybay ng klase ni Huang Feng, kaya natural na kailangan niyang protektahan si Huang Feng. Medyo naantig si Huang Feng. Bagamat bata pa ang class monitor sa harap niya, tinuturing niya talaga ang sarili niya bilang class monitor, at ginawa niya iyon. Mabilis na dumating ang mga medics. Bagamat ayaw bumaba ni New Wazzy, nadadala pa rin siya. Gayunpaman, bago siya umalis, hinayla niya si Huang Feng at sinabing, "Hindi ko pa rin alam ang pangalan mo." "Ang pangalan ko ay Huang Feng," sabi ni Huang Feng. "Huang Feng, ikaw lang ngayon sa class 2 ang kayang lumaban. Huwag mong ipahiya ang class 2, sabi ni New Wazzy. "Alam ko, huwag kang mag-alala, hindi ko ipapahiya ang class 2, sabi ni Huang Feng. Actually, hindi nakakahiyang umiyak ng patago. Biglang bumulong si New Wazzy kay Huang Feng. Umiyak siya noong una siyang pumunta sa larangan ng digmaan. Sinabi rin ni Uncle Wu na hindi ito nakakahiya dahil alam niyang ito ang unang pagkakataon ni Huang Feng sa larangan ng digmaan. Si Huang Feng ay medyo natuwa at naantig. Sa wakas ay nadala si New Wazzy. Hindi niya alam kung malubha ang kanyang pinsala. Sa ganitong kapaligiran, halatang hindi siya nakakakuha ng maayos na paggamot. Umaasa siya na ayos lang siya. Walang ibang inisip si Huang Feng. Muli, nahiga siya sa bunker at tumingin sa kalaban na nasa harapan niya. Simula nang dumating siya dito, umaatake na ang kalaban. Napagtanto din ni Huang Feng na ang lakas ng putok ng dalawang panig ay tila hindi nasa parehong antas. Ang mga sandata sa kanilang tagiliran ay halatang mababa, ngunit ang kanilang paghahangad ay napakalakas. Mayroong maraming mga tao tulad ni New Wazzy na tumangging umalis kahit na sila ay nasugatan. Dahil dito kaya nilang ipagtanggol ang lugar na ito. Maaaring talagang may talento si Huang Feng sa pagbaril, ngunit pagkatapos ng lahat, nakipag-ugnayan lang siya sa mga baril. Ang panloob na lakas at mahika na natutunan niya noon ay limitadong tulong sa pagbaril. Maaari lamang nitong gawing mas kalmado ang kanyang isipan. Sa makatuwid, siya ay talagang hindi naiiba sa isang bagong recruit, maliban na ang kanyang kaisipan ay mas mahusay. Imura-kun, lumalaban pa rin ang mga kawal ng Huaxia sa kabilang panig. Napakahirap para sa ating mga tao na sumulong. Ang ilang mga commander ng Hapon sa kabilang panig ng larangan ng digmaan ay nagmamasid sa sitwasyon sa kabilang panig ng larangan ng digmaan. Baka, nakakainis. Pagkatapos ng mahabang panahon, hindi ka pa rin nagtagumpay. Karapat-dapat ka ba sa emperador? Ang nakatayo sa gitna ay ang pinakamataas na commander ng unit na ito, si Kapitan Imura. Sa una ay punong-puno siya ng kumpiyansa, ngunit ngayon ay hindi niya maiwasang magalit. Sa ganoong lugar, kakaiba kung maganda ang mood niya matapos siyang harangin ng mga kalaban na mas mababa sa sarili niyang tropa sa mahabang panahon. Noong una, pinakilos na niya ang kanyang mga tropa para sa pag-ataking ito. Maaari itong ituring na isang pangkalahatang pag-atake, ngunit wala pa rin itong epekto. Hindi pa rin niya ito maibaba. Ang tanging magandang balita ay maaaring ang kabilang panig ay hindi dapat magkaroon ng maraming bala, at ang kanilang mga nasawi ay mas malala kaysa sa kanila. Gayunpaman, sa gayong mga kalagayan, napigilan pa rin siya ng mga ito, na lalong ikinagalit niya. Nang magalit si Kapitan Imura, walang nang ahas na magsalita. Nang makitang hamupo na ang kanyang galit, may humakbang pasulong at nagsabi, "Kamahalan, malapit nang magdilim." Ang mga tao sa kabilang panig ay hindi na makahawak ng mas matagal. Maaari tayong maghintay hanggang sa magdilim at magpadala ng ilang mga tao upang umatake. Dapat nating maibagsak ito sa isang iglap. Ayoko ng dapat, gusto ko ng dapat. Ito ay isang dapat, sabi ni Kapitan Imura. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol sa sinabi ng kanyang mga subordinate, ito ay may katuturan. Pagkatapos ng mahabang labanan, tiyak na pagod ang mga tao sa kabilang panig. Hindi naman sa hindi nila ginamit ang gabi para magsagawa ng sorpresang pag-atake, at may epekto ito. Gayunpaman, sa oras na iyon,
ang mga tao sa kabilang panig ay masigla pa rin at maraming mga bala. Ngayon, sila ay isang pagod na hukbo. Wala silang gaanong bala, ngunit maraming nasugatan. Halatang iba ang sitwasyon. Well, tell them to retreat. After dark, you will lead people to attack them. You must drop them down in one swoop. Hindi na tayo makakapagpaliban pa. Kung hindi mo ito makukumpleto, kailangan mong hiwain ang iyong tiyan para humingi ng tawad sa kamahalan. Hoy! Tumango ang lalaki bilang tugon. Umuurong sila. Nabugbog na naman natin sila. Si Huang Feng at ang iba pa ang unang nakapansin sa abnormalidad ng kabilang panig. May masayang sumigaw. Malinaw, ang kabilang panig ay umaatake ng may mataas na intensidad, at sila ay nasa ilalim ng maraming presyon. Nakahinga rin ng maluwag si Huang Feng. Sa tagal ng panahon na iyon, nakikipag-away din siya. Naubos na ang mga bala na nahanap niya noon, at may nakita siya sa gilid. Gayunpaman, walang gaanong natitira. Naisip pa niya na kapag sumugod ang kabilang partido, lalabanan niya ang kabilang partido gamit ang bayanita. Sa kabutihang palad, muli silang nagtagumpay. Si Huang Feng ay naging pamilyar din sa kapaligiran pagkatapos ng panahong ito ng labanan. Wala siyang choice kundi ang maging pamilyar sa kapaligiran. Walang tigil ang tunog ng mga baril at kanyan sa kanyang tainga. Ito ay nagpipilit sa kanya na maging pamilyar sa kapaligiran. Ang kanyang mga kasanayan sa pagbaril ay nag-improve din ng husto. Bagaman may mga sitwasyon pa rin kung saan siya nakaligtaan, ito ay mas mababa kaysa noong una siyang nagsimula. Gayunpaman, nagkaroon din ng maraming masamang balita. Una sa lahat, ang bilang ng mga nasugatan sa kanilang panig ay patuloy na tumataas. Kahit na ang kapitan ay nasugatan lamang. Dati, nakakapit pa siya, pero this time, mas seryoso na. Nadala na siya pababa, at hindi niya alam kung malalagay ba sa panganib ang buhay niya. Higit pa rito, ang kanilang mga bala ay seryosong hindi sapat. Ang ilang mga tao ay gustong sumugod sa harapan ng larangan ng digmaan upang kunin ang mga bala, ngunit ang kabilang panig ay nagmamatsyag na mabuti. Wala man lang pagkakataon. Ngayon, maaari na lamang nilang hintayin na magdilim ang langit at gamitin ang takip ng gabi para umalis. Higit pa rito, ang lahat ay pagod sa pag-iisip. Kung tutuusin, mahigit 20 oras na silang patuloy na nag-aaway. Sa panahong ito, hindi sila nakapagpahinga ng maayos. Ngayon, lahat sila ay umaasa sa kanilang sariling lakas upang magtiyaga. Sa makatuwid, maraming tao ang nakadama ng kaunting presyon sa kanilang mga puso. Gayunpaman, walang nagmungkahi ng ideya ng pag-urong. Malinaw, lahat ay hindi madaling sumuko. Okay pa rin ang sitwasyon ni Huang Feng. Kasi naman, kararating lang niya, sobrang energetic niya. Kumain din siya ng buo bago dumating. Bukod dito, maganda rin ang kanyang swerte. Hindi pa siya nasaktan. Pagkatapos, naglakad si Huang Feng papunta sa ilang matatandang sundalo at umupo para intindihin sila. Sinamantala niya ang pagkakataong matutunan ang ilang bagay tungkol sa space-time na ito. Dahan-dahan, alam din ni Huang Feng na ang bansang kinaroroonan niya ay China din, ngunit may mga pagkakaiba pa rin sa bansang kinaroroonan niya sa mundo. Nagkaroon din ng pagkakaiba sa kasaysayan. Ang mga tao sa kabilang panig ay ang mga tao ng Nihon, hindi ang mga tao ng Nihon. Naglulunsad din sila ng invasion war, ngunit ang panahon ng pagsalakay ay tila iba sa panahon ng pagsalakay ni Nihon sa lupa. Ang misyon ng regimentong kinaroroonan nila ay ngayon na ipagtanggol ang lugar na ito sa loob ng 48 oras. Ngayon, mahigit 20 oras na ang lumipas, ngunit hindi pa tapos ang oras. Kinailangan nilang magpatuloy sa pagtitiyaga. Kabanata 172. Naunawaan na ngayon ni Huang Feng na tila ito ay parallel space sa Earth. Maraming mga pagkakataon ay magkatulad, ngunit mayroon ding maraming mga bagay na naiiba. Gayunpaman, kahit na ano, ang mga tao sa kabilang panig ay kanyang mga kaaway. Miyembro pa rin siya ng Huazia Country. Si Huang Feng mismo ay hindi alam kung ano ang maaari niyang gawin pagkatapos makarating sa espasyong ito. Parang wala namang espesyal na kailangan niyang gawin. Gaya ng naisip niya noon, dapat ba siyang maglakbay sa oras at espasyo? Hindi sigurado si Huang Feng, ngunit ngayong nasa battlefield na siya, mukhang wala na siyang maraming pagpipilian. Una, kailangan niyang tapusin ang laban na ito. Bukod dito, kailangan niyang mabuhay bago siya makapag-isip ng iba pang mga bagay.
Unti-unting nagdilim ang langit, nagkaroon pa rin ng ilang pagkakaiba sa pagitan ng lugar na ito at ng Earth. Sa Earth, sa oras na ito, ang kalangitan ay ganap na madilim. Kumain na siya ng hapunan, ngunit heto, madilim na ang langit. Tapos, may nagbigay ng hapunan. Napakasimple ng hapunan, steamed buns lang. Bukod dito, kahit na ang mga steamed bun ay hindi sapat. Sa ganitong kapaligiran, imposible para sa lahat na magkaroon ng napakaraming pangangailangan para sa pagkain. Kahit kumakain, lahat ay hindi naglakas loob na umalis sa bunker ng masyadong mahaba dahil ang mga tao sa kabilang panig ay maaaring maglunsad ng pag-atake anumang oras. Sa ngayon, walang nag-alinlangan sa pagkakakilanlan ni Huang Feng. Bagamat medyo hindi siya pamilyar, maraming bagong recruit sa grupong ito. Bagong recruit sila at hindi pamilyar sa isa't isa, kaya sumugod sila sa larangan ng digmaan. At ang pinuno na maaaring maglantad ng pagkakakilanlan ni Huang Feng ay nasugatan na ngayon. Sa makatuwid, maaaring pansamantalang manatili dito si Huang Feng nang may kapayapaan ng isip. Mag-ingat ka, baka samantalahin ng kalaban ang gabi para pumuslit. Ang representante na pinuno ng grupo, si Lu Dabiao, ay naglakad pabalik-balik sa trench, tinitingnan ang sitwasyon ng mga sundalo. At the same time, nag-aalala rin siya. Nasugatan ng pinuno at siya na ngayon ang pinakamataas na commander dito. Hindi kinain ni Huang Feng itong medyo matigas na steamed bun. Hindi naman sa ayaw niya, pero katatapos lang niyang kumain at hindi pa siya nagugutom ngayon. Ibinigay lang niya ang steamed bun sa isang maliit na sundalo sa tabi niya. Siya ay isa ring batang sundalo, halos kasing edad ni Niu Wazi mula noon. Medyo immature pa ang mukha niya, at magulo ang buhok niya na parang pugad ng manok. Gayunpaman, wala siyang pakialam. Sa pakikipaglaban sa mga Hapones, mas mabangis pa siya kaysa sa maraming tao na mas matanda sa kanya. Ang kanyang pangalan ay Xingning. Ayon sa kanya, ang pangalang ito ay ibinigay sa kanya ng matandang iskolar sa kanyang nayon. Gayunpaman, nang lusubin ng mga Hapones ang nayon, namatay ang kanyang mga magulang at ang matandang iskolar. Nakatakas lamang siya sa kanyang buhay sa tulong ng kanyang mga magulang. Ang kanyang pagkamuhi sa mga Hapon ay hindi bababa sa kay Niu Wazi. Kuya Huang, hindi ka ba kumakain? Tiningnan ni Xingning ang steamed bun na ibinigay ni Huang Feng. Medyo nag-alinlangan siya. Siya ay lumalaki pa rin at ang kanyang gana ay mas malaki kaysa sa karaniwang tao. Yung dalawang steamed buns kanina lang. Halatang hindi siya nabusog. Gayunpaman, hindi siya isang insensible na tao. Hindi man siya busog, hindi na siya humiling pa. Gayunpaman, ngayong nagkusa na si Huang Feng na ipasa sa kanya ang steamed bun, bagamat nagugutom siya, naisip niyang hindi pa kumakain si Huang Feng. Matapos ang maikling pag-uusap, alam niya na ang Kuya Huang na ito na nasa harapan niya ay isang matalinong tao, tulad ng matandang iskolar sa nayon. Tinuruan siya ng kanyang mga magulang mula sa murang edad na igalang ang mga taong ito, at siya rin mismo ay humanga sa mga edukadong taong ito. Sa makatuwid, sa kanyang puso, napakalapit niya kay Huang Feng, at kahit na medyo samamba sa kanya. Hindi ako nagugutom, kumain ka na. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Pagkatapos ay kakainin ko ang isa, si Kuya Huang ay kumain din ng isa. Sabi ni Xingning, gustong ibigay sa kanya ni Huang Feng ang isa pang steamed bun, ngunit iginiit niyang huwag, kaya makakasama lang siya kumain ni Huang Feng. Kuya Huang, paano ka napunta sa larangan ng digmaan? Tanong ni Xingning kay Huang Feng habang kumakain ng steamed bun. Sa kanyang isip, ang mga iskolar sa pangkalahatan ay bihirang pumunta sa larangan ng digmaan, lalo na sa frontline tulad nila. Noong nabubuhay pa ang kanyang mga magulang, sinabi nila na ang mga iskolar ay lubhang kapaki-pakinabang sa bansa. Dapat sila ay kung saan sila ay higit na kailangan, hindi sa lugar na ito kung saan mayroong panganib sa anumang oras. Ako, naglilingkod ako sa bansa, sabi ni Huang Feng. Pero napakadelikado dito. Sa tingin ko, mas magiging magaling si Kuya Huang sa ibang lugar. Sinabi ni Xingning na may seryosong mukha, kapag nagsimula muli ang laban, Kuya Huang, dapat kang tumayo at protektahan ang iyong sarili. Si Huang Feng ay medyo naaliw, ngunit siya rin ay labis na naantig. Hindi pa nagtagal mula nang pumunta siya rito, ngunit may nakilala siyang dalawang mas bata sa kanya, at nagkusa silang protektahan siya. Huwag kang mag-alala, magiging maayos din ako.
Nakangiting sabi ni Huang Feng. Pagkatapos noon, nagpahinga ang lahat habang may mga nakabantay. Dahil hindi sila makatulog, tinuruan ni Huang Feng si Xingning kung paano magsulat sa lupa sa tulong ng mahinang liwanag mula sa mga nasusunog na bagay sa kanilang paligid. Ito ay nagpasaya kay Xingning. Sa kanyang puso, ang kakayahang magsulat ay isang kamanghamanghang bagay. Ang dalawang salitang ito ay ang iyong pangalan, Xingning. Sumulat si Huang Feng sa lupa. Pagkatapos noon, nagsimulang gayahin ni Xingning ang sarili niyang sulat kamay ng may sigasig. Ang sulat kamay ay baluktot at napakapangit, ngunit ang interes ni Xingning ay hindi naapektuhan kahit kaunti. Si Huang Feng ay orihinal na pinapanood si Xingning na nagsusulat, ngunit bigla siyang nakarinig ng ilang kakaibang tunog sa gilid ng larangan ng digmaan sa di kalayuan. Kuya Huang, anong problema? Hindi alam ni Xingning ang nangyari, kaya tumangala siya kay Huang Feng. Siya, parang may gumagalaw. Sabi ni Huang Feng sa mahinang boses. Dahil nilinang niya ang kanyang panloob na puwersa, ang kanyang pandinig ay naging mas mahusay at mas mahusay. Ngayon, ito ay mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong tao, kaya naririnig niya ang mga paggalaw sa malayo. Si Xingning mismo ay walang narinig, ngunit naniwala siya kay Huang Feng. Dahil nalaman niya na si Huang Feng ay isang iskolar, hinangaan niya at naniwala sa mga salita ni Huang Feng, kaya agad niyang hinawakan ang kanyang baril at maingat na nagbabantay. Iminuwestro ni Huang Feng si Xingning. Pagkatapos noon, tahimik na sumandal ang dalawa sa bunker at bahagyang inilantad ang kanilang mga ulo. Sa katunayan, may mga nakabantay din sa kanilang panig, at medyo marami sila. Gayunpaman, ang mga taong dumating sa oras na ito ay napakaingat sa kanilang mga paggalaw. Napakatahimik ng mga galaw. Bilang karagdagan, ang mga tao sa panig ni Huang Feng ay pagod na pagod, kaya hindi maiiwasan na sila ay maging medyo pabaya. Kung ang pandinig ni Huang Feng ay hindi mas mahusay kaysa sa iba, hindi niya maririnig ang tunog. Si Huang Feng at Xingning ay nakahiga sa bunker, ngunit wala silang nakita. Madilim sa labas. Pumunta ka at patayin ang apoy sa paligid natin, sabi ni Huang Feng kay Xingning. Bagamat si Huang Feng ay hindi amo ni Xingning, tinanggap ni Xingning ang utos ni Huang Feng nang walang pag-aalinlangan. Hindi nagtagal, nasa dilim din ang panig ni Huang Feng. Sa ganitong paraan, ito ay medyo ligtas. Gayunpaman, kung gusto nilang maging talagang ligtas, kailangan nilang hanapin ang mga taong dumating at pagkatapos ay alisin sila. Kabanata 173. Bumalik si Xingning sa tabi ni Huang Feng. Bagamat wala siyang nahanap, kung sinabi ni Huang Feng na mayroong isang bagay, dapat mayroong isang bagay. You stay here. It's better to remind the people around. I'll go around them. Tapos, kung saan ka makakita ng ilaw, doon ka mag-shoot. Sabi ni Huang Feng kay Xingning. Ngunit, Kuya Huang, masyadong delikado para sa iyo na pumunta ng mag-isa. Sasama ako sa iyo, sabi ni Xingning. Ayos lang, mas mabuti pang kumilos akong mag-isa. Magpapansin ka na lang, malapit lang siguro sa posisyon na yan. Itinuro ni Huang Feng ang lugar kung saan niya narinig ang kakaibang tunog. Sumusulong pa rin ang kabilang partido, kaya hindi niya tumpak na matukoy ang partikular na lokasyon ng kabilang partido. May gustong sabihin pa si Xingning, ngunit tinapik siya ni Huang Feng sa balikat. Pagkatapos, yumuko siya at mabilis na dumaan sa trench, lumipat sa gilid ng lugar. Ibinuko ni Xingning ang kanyang bibig, ngunit walang lumabas. Pagkatapos noon, hinanap niya ang kanyang platoon leader at sinabi sa kanya ang sinabi ni Huang Feng. Sinabi niya sa kanya na maghanda. Si Huang Feng mismo ay hindi alam kung ang iba ay maniniwala sa kanya ng walang kondisyon tulad ni Xingning. Tutal wala naman talaga silang nakita ngayon. Gayunpaman, wala nang pakialam si Huang Feng ngayon. Wala siyang maipaliwanag. Ang bilis ni Huang Feng ay napakabilis. Pagkatapos tumakbo sa gilid ng trench, lumabas siya ng trench, yumuko at nagpatuloy sa pagtakbo sa isang malaking bilog. Sa ganitong paraan, hindi mahahanap ng kabilang partido ang kanyang mga galaw. Sa oras na ito, nakasuot pa rin siya ng isang pares ng espesyal na leather na sapatos. Napakabilis ng kanyang bilis. Kung hindi, ang kabilang partido ay lumipat na sa paligid ng trench at naglunsad ng isang pag-atake bago ang karamihan sa mga tao ay makalibot sa likuran ng kabilang partido. Nang maramdaman niyang malapit na siya sa kabilang partido, sadyang bumagal si Huang Feng at sinubukang huwag gumawa ng anumang ingay.
Hindi nagtagal, nakakita si Huang Feng ng ilang anino sa hindi kalayuan sa kanyang harapan. Malabo niyang nakita ang ilang taong gumagalaw sa lupa. Sa orihinal, hindi pa handa si Huang Feng na magmadali, dahil hindi niya alam kung handa na si Xingming o hindi. Gayunpaman, ang mga taong ito ay papalapit ng papalapit sa trench. Kung titingnan ng mga taong ito, kitang-kita na sila ang mga elite ng hukbong Hapones. Sanay ang mga galaw nila. Malinaw, hindi ito ang unang pagkakataon na gumawa sila ng ganitong uri ng bagay. Malamang na umiral sila tulad ng mga espesyal na puwersa sa panahong ito. Well, kahit na ano, hindi ko sila hahayaang makalapit, ungol ni Huang Feng. Pagkatapos noon, handa na siyang gumamit ng mahika. Sa ganitong madilim na kapaligiran, maginhawa para sa kanya na gumamit ng mahika. Ang unang kasanayan na ginamit ni Huang Feng ay Stone Barrage. Ang kasanayang ito ay isang area of effect na kasanayan na maaaring makapinsala sa isang partikular na lugar. Bagamat hindi masakop ng lugar ng epekto ang lahat ng manlalaro ng kaaway, sapat pa rin ang epekto. Siya ang direktang commander ng pagsalakay na ito, at ang mga taong dinala niya ay hindi mga ordinaryong sundalo. Lahat sila ay mga espesyal na puwersa na espesyal na sinanay. Sa nakaraang labanan, hindi sila lumaban, ngunit palaging isang reserbang koponan. Ang kanilang individual na kakayahan sa labanan ay napakalakas, at sila ay napakaangkop para sa ganitong uri ng maliit na sukat o sorpresang operasyon. Sa kabaligtaran, maaari silang gumanap ng isang ordinaryong papel sa larangan ng digmaan, kaya sulit na gamitin ang mga ito sa oras na ito. Bagamat hindi malaki ang bilang ng mga taong ito, kung sila ay gagamitin ng maayos, maaari nilang baguhin ang buong sitwasyon. Ang layunin ng kanilang pagpunta dito sa pagkakataong ito ay upang patayin ang commander ng kabilang panig. Sa kasong iyon, ang kabilang panig ay babagsak, at ang epekto ay malinaw na magiging mahusay. Napatingin si Aito Ichiro sa kanal na palapit ng palapit, at ang kanyang puso ay lalong nasa sabik. Noong araw, natukoy na nila ang lokasyon ng pansamantalang punong tanggapan ng kabilang panig. This time, dumiretso na sila sa lugar na iyon. Gayunpaman, bigla, naramdaman ni Aito Ichiro ang pananakit sa kanyang tiyan, at pagkatapos ay parang may matutulis na bagay na tumutusok mula sa lupa. Napakatalam ng bagay na iyon, at diretso itong tumusok sa kanyang tiyan. Si Huang Feng ay walang kahit katiting na intensyon na magpakita ng awa sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng ganoong panahon ng paglilinang, nag-imbak siya ng maraming mahika sa kanyang katawan, kaya sa pagkakataong ito, pagkatapos niyang buhusan ito ng maraming mahika, ang kapangyarihan ng mahika na ginawa niya ay mas malakas kaysa dati. Bilang karagdagan kay Aito Ichiro na nabutas, may ilang mga tao sa paligid niya na dumanas din ng parehong pagtrato. Handa na ba yung kabilang side? Ito ang unang naisip ni Aito Ichiro. Kung talagang pinaghandaan ang kabilang panig, talagang biro ang kanilang pagsalakay sa pagkakataong ito. Gayunpaman, wala siyang lakas para mag-isip ng husto dahil sumabog ang matinding sakit sa kanyang tiyan, at hindi niya napigil ang mapaiyak at ang mga taong nakapaligid sa kanya. Walang intensyon si Huang Feng na huminto, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya muling ginamit ang kasanayan sa pagtagos ng bato. Ang kasanayang ito ay maaaring makasakit ng mga tao ngayon, ngunit mahirap pa ring pumatay ng mga tao. Gayunpaman, hindi nagawa ni Huang Feng na pumatay ng mga tao. Muli siyang sumigaw ng spell. Sa pagkakataong ito, ito ay ang Fire Attribute Skill, Fireball Technique. Hindi pa ginamit ni Huang Feng ang kasanayang ito noon, ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang balak na itago pa ito. Sa isip niya, ang paggamit dito ay maghahinala sa mga tao, ngunit hindi siya nakatira sa lugar na ito sa lahat ng oras, kaya mas kaunti ang mga pag-aalala sa kanyang puso. Ikanaway ni Huang Feng ang kanyang kanang kamay, at isang bowl ang apoy na nabuo na sa kanyang kamay ang lumipad pasulong. Ang bilis ay napakabilis na ang kabilang panig ay hindi na nagkaroon ng oras upang mag-react. Lumapag na ang bowl ang apoy sa gitna nila, at nasunog ang ilang damit ng mga tao. Pagkatapos noon, patuloy na ginamit ni Huang Feng ang kasanayang ito. Sunod-sunod na bowl ang apoy ang nahulog sa gitna ng karamihan. Parami ng parami ang mga tao ang sinindihan ng bowl ang apoy. Ang liwanag na hatid ng bowl ang apoy ay nagbigay daan din kay Xingming at sa iba pa sa trench na malinaw na makita ang mga kalaban sa hindi kalayuan sa kanila.
Bugbugin mo sila, talunin sila ng husto. Tunog ang boses ni Lu Dabiao, ang deputy commander ng regiment, at pagkatapos ay may mga putok ng baril malapit sa kanya. Napag-alaman na noong hinanap ni Xingming ang kanyang pinuno ng platoon kanina, naroon ang vice platoon leader ng platoon na si Lu Dabiao. Matapos marinig ang mga salita ni Xingming, bagamat may mga pagdududa sa kanyang puso, para maging ligtas, dinala pa rin niya ang kanyang mga tauhan sa paligid ng bunker na ito at naghintay ng liwanag sa bibig ni Huang Feng. Hindi niya inaasahan na mangyayari talaga. Bagamat hindi niya alam kung paano ito ginawa ni Huang Feng, sa pamamagitan ng liwanag, kitang-kita nila ang maraming figure sa dikalayuan, at ang mga figure na ito ay malinaw na hindi maaaring maging sarili nilang mga tao. Patuloy na umaalingaw ang mga hiyawan. Bagamat ang bowl ang apoy ni Huang Feng ay maaaring mag-apoy ng maraming tao sa simula, ang kapangyarihan nito ay limitado kung tutuusin. Hindi nito kayang pumatay ng tao. Apprentice magician pa rin siya, ngunit ang gusto niya ay ang liwanag na ito at ang kalituhan ng kabilang panig. Ito ay sapat na. Kabanata 174. Malakas ang putok ng baril, at nagpanik si Ichiro. Akala niya ay mahuhuli niya ang kabilang partido, ngunit ngayon ay tila handa na ang kabilang partido. Hindi lang sila naglagay ng bitag sa lupa, kundi naghihintay din sila sa harapan. Naramdaman ni Ichiro na nasugatan ang kanyang tiyan, at dapat ay maraming dugo ang nawala sa kanya. Hindi ito ang pinaka-natakot sa kanya. Ang higit na ikinatakot niya ay ang operasyon na inaakala niyang foolproof ay tila isang biro sa paningin ng kabilang partido. Bastos, umatras. Nang makitang imposible, Ichiro ay tiyak na umatras ngayon. Sa oras na ito, mayroon ng mga nasawi sa kanilang panig. Kung tutuusin, napapaligiran na sila ng liwanag, at kitang-kita ito. Tahimik na nahiga si Huang Feng sa lupa. Nang lalapitan na sana siya ng kabilang partido ay gumamit na naman siya ng mahika. Sa pagkakataong ito, gumamit siya ng wind blade. Dahil ang distansya sa pagitan ng dalawang panig ay hindi masyadong malayo, tumpak na makontrol ni Huang Feng ang talam ng hangin upang maputol ang lalamunan ng kabilang partido. Ito ang dapat na pinaka-fatal na magic skill ni Huang Feng sa ngayon. Biglang natigil ang pag-atres nitong galaw ni Ichiro. Tinakpan niya ang kanyang lalamunan sa hindi makapaniwala. Hindi niya alam ang nangyari. Parang biglang naputol ng matalim na talam ang kanyang lalamunan. Patuloy na umaagos ang dugo mula sa kanyang lalamunan at umaagos sa kanyang mga kamay at damit. Noong una ay hindi napansin ng mga tao sa paligid ang kanyang kaabnormalan, ngunit doon tumigil ang kanyang paggalaw na kalaunan ay nakakuha ng atensyon ng ibang tao. Gayunpaman, sa oras na ito, kahit na malaman nila, huli na ang lahat. Matapos magdusa ng ganoong pinsala, hindi na nailigtas si Ichiro. Nagpupumilit na bumagsak sa lupa, ang mga mata ni Ichiro ay puno ng takot sa kamatayan at pag-aatubili na lisanin ang mundong ito. Gusto pa rin niyang maging tapat sa kanyang kamahalan na emperador. Ang kanyang asawa ay naghihintay pa rin sa kanyang pagbabalik, ngunit ang lahat ay malayo sa kanya. Magulo ang eksena. Sinamantala na ni Huang Feng ang gabi at dahan daw ang lumapit sa kanilang gilid. Pagkatapos nito, sa isang lugar na hindi gaanong maliwanag, natagpuan niya ang isang patay na Hapones at kinaladkad ang kanyang katawan sa isang tabi. Pagkatapos noon ay dali-dali niyang hinubad ang damit ng kabilang partido at isinuot iyon sa sarili niya. Ang layunin ni Huang Feng ay natural na makalusot sa barracks ng kabilang partido kasama ang mga taong ito. Siyempre, ang bagay na ito ay lubhang mapanganib. Kapag ito ay natuklasan, si Huang Feng ay patay na. Gayunpaman, dahil alam ni Huang Feng na hindi talaga siya mamamatay. Hindi masyadong malakas ang pressure sa kanyang puso. Kung ano ang naisip niya ay kung ano ang ginawa niya. Alam niya na malapit nang bumagsak ang hukbo ng Huaxia. Kahit na natapos na nila ang gawain ng pagtatanggol, hindi sila makakatakas sa huli. Siguradong mahuhuli sila ng kabilang partido, at sa huli, baka tuluyan na silang mapuksa. Sa makatuwid, ang huling paraan ngayon ay hayaan ang kabilang partido na umatras o lumikha ng kaguluhan. Kung ganoon, nagkaroon pa sila ng pagkakataon. Naisip din ni Huang Feng ang pagpatay. Ngayon, ang mga tropa sa panig ng Huaxia ay dahado. Buti na lang nakapagdepensa. Kaya naman, hindi iisipin ng kabilang partido na may mga taong kakampi nila na papatayin. Gayunpaman, ang mga aksidente ay palaging nasa lahat ng dako.
Si Huang Feng ay hindi masyadong malayo sa mga Hapones na ito, at sina Lu Dabiao at ang iba pa ay sinasalakay ang mga Hapones na ito. Sa makatuwid, nang magpalad si Huang Feng ng kanyang damit, talagang tinamaan siya ng bala. Buti na lang at binti niya lang ang dinamay nito. Isang gasgas lang iyon, at walang nakamamatay na pinsala. Gusto lang umiyak ni Huang Feng ngunit walang luha sa sitwasyong ito. Hindi pa siya tinamaan ng kalaban hanggang ngayon, pero ngayon ay tinamaan na talaga siya ng sarili niyang mga tao. Gayunpaman, mabuti na lang at hindi nasa panganib ang kanyang buhay. Bukod dito, pagkatapos na masugatan, tila mas maginhawang makihalubilo sa grupong ito ng mga tao. Bagamat nagkaroon ng panahon ng kaguluhan ang mga Hapon dahil sa pagkamatay ni Aito Ichiro, hindi sila maaaring manatili dito magpakailanman. Kung tutuusin, sinasalakay sila ni Lu Dabiao at ng iba pa. Higit pa rito, sila ngayon ay ganap na dahado. Patuloy na dumarami ang mga nasawi, kaya kinailangan nilang umatras. Gayunpaman, nang umatras sila, hindi nila nakita na may isa pang tao sa kanilang koponan na wala sa kanilang panig. Sumali si Huang Feng sa likod ng koponan at sinuportahan pa ang isang nasugatang Hapones. Nasugatan din siya. Bukod dito, madilim ang langit, at maraming putik at dugo sa kanyang mukha. Dahil dito, walang nakakilala sa kanya. Bagamat umatras na ang mga Hapon matapos matuklasan na hindi tama ang sitwasyon, hindi pa rin maliit ang mga nasawi. Hindi bababa sa 1/3 ng mga tao ang namatay o nasugatan. Para sa ganoong resulta, lubos na nasisiyahan si Lu Dabiao. Puno ng hindi mapigil ang ngiti ang kanyang mukha. Bueno, lahat ito ay salamat sa iyo sa pagkakataong ito, Xingming. Masayang tinapik ni Lu Dabiao ang balikat ni Xingming at sabay tawa ng malakas. May mga ngiti din ang mga tao sa paligid. Maganda ang mood nila, maging ang pagod sa kanilang katawan ay nabawasan ng husto. Nagkaroon din sila ng dahilan para maging masaya. Ang kaaway ay nagdusa ng maraming casualty. Bukod dito, nakita rin sa kanilang tabi ang pagkakataon ng sneak attack sa gabi. Wala silang nasawi sa kanilang panig. Paanong hindi sila magiging masaya? Sa labanang sniper na ito, hanggang ngayon, ito ang pinakamagandang labanan. Hoy, bakit hindi ka masaya? Natagpuan ni Lu Dabiao na ang mukha ni Xingming ay walang gaanong kagalakan. Sa halip, puno siya ng pag-aalala habang nakatingin sa lugar na malapit sa battlefield sa di kalayuan. Hindi pa bumabalik si Kuya Huang. Sinabi ni Xingming, hindi ko alam kung paano siya. Kuya Huang, sinabi ni Lu Dabiao, siya ba ang kasasabi mo lang na unang nakatuklas ng palihim na pag-atake ng mga Hapones? Siya po. Pagkatapos malaman ni Kuya Huang, pinahanap niya sa akin ang pinuno ng pleton. Pumunta siya sa tabi ng mga Hapones at sinabing nagdulot siya ng ilang kaguluhan sa mga Hapones. Sabi ni Xingming, delikado talagang pumunta ng mag-isa. Makakasiguro ka, magpapadala ako ng isang tao upang tingnan ito. Sabi ni Lu Dabiao. Pagkatapos nito, nagpadala siya ng ilang tao sa paligid ng larangan ng digmaan upang suriin ang sitwasyon. Gayunpaman, natatakot siyang tambangan ng kalaban, kaya hinayaan din niya ang mga taong ito na sumulong sa lupa. Sa ganitong paraan, kahit na ang bilis ay mas mabagal, ito ay medyo mas ligtas. Bagamat nag-aalala siya kay Huang Feng, halatang kailangan pa rin niyang isaalang-alang ang pangkalahatang sitwasyon. Gusto rin ni Xingming na pumunta, ngunit pinigilan siya ni Lu Dabiao. Natatakot siya na si Xingming ay magiging impulsive sa oras na iyon. Kung may nangyari kay Huang Feng at sumunod si Xingming, mawawalan siya ng kontrol at magdudulot ng gulo. Walang pagpipilian si Xingming. Mananatili lamang siya sa posisyon at tumingin sa madilim na larangan ng digmaan sa di kalayuan. Tahimik siyang nag-aalala tungkol kay Huang Feng sa kanyang puso. Sa oras na ito, sinundan na ni Huang Feng ang nakakalat na hukbong Hapones sa paligid ng kanilang kampo. Talagang hindi inaasahan ng mga tao ng kabilang partido na magpapadala si Huaxia ng mga tao, kaya para sa mga nakakalat na Hapones na ito, lahat sila ay pinapasok ng walang anumang investigasyon. Siyempre, ito ay bahagyang dahil marami sa mga Hapones na ito ang nasugatan. Napakagulo ng sitwasyon sa pinangyarihan, kaya hindi naging madali para sa kanila ang pag-iimbestiga. Kabanata 175. Matagumpay na nakapasok si Huang Feng sa kampo ng kalaban. Sa oras na ito, nalaman din niya na napakaluwag pa rin ng depensa sa kampo.
Akala siguro nilang lahat na ang mga sundalo ng Huaxia ay parang mga pagong sa banga, kaya imposibleng umatake sila sa gabi. Sa makatuwid, walang gaanong pagtatanggol sa lahat. Ang mga tao ng Huaxia at ni Han ay medyo magkatulad. Lahat sila ay mga Asyano, at gabi na ngayon. Sa makatuwid, hanggat hindi nagsasalita si Huang Feng, karaniwang mahirap para sa kaaway na makahanap ng anumang mga pagkukulang. Si Huang Feng at ang mga sugatang sundalo ay dinala sa likod para gamutin. Kasabay nito, nagalit si Kapitan Imura, at ang puntirya ng kanyang galit ay si Ito Ichiro, na nanguna sa pag-atake sa gabi. Bagamat siya ay patay na, hindi nito nabawasan ang galit ni Kapitan Imura. Baka, galit na galit ako. Ang walang kwentang basurang ito. Nasa pintuan na ng kamatayan ang kalaban, ngunit ang basurang ito ay pumatay pa rin ng napakarami sa ating mga elite. Ano ang ipinangako niya sa akin bago siya umalis? Ngayon, hindi pa natin nahawakan ang kampo ng kalaban, at napakaraming elite ang napatay. Ito Ichiro ay dapat hiwain ang kanyang tiyan upang humingi ng tawad. Nawala ang galit ni Kapitan Imura sa kanyang pansamantalang command post. Sa sobrang galit niya ay parang nakalimutan niyang patay na si Ichiro ito. Kung si Ichiro ito ang nasa harapan niya ngayon, sigurado si Kapitan Imura na hiwain siya ng pira-piraso. Maging sa buong hukbo ng One Nation, walang gaanong elite tulad ng pag-atake noong nakaraang gabi. Karaniwan, nakikilahok sila sa ilang pag-atake sa gabi at iba pa. Ang mga nasawi ay palaging maliit, ngunit ang mga resulta ay hindi masama sa lahat. Gayunpaman, ang maldito na ito Ichiro ay hindi lamang nabigo upang makumplito ang pag-atake sa gabi, ngunit pinatay din ang napakaraming mga elite na ito. Paanong hindi siya magagalit? Captain, ano ang dapat nating gawin ngayon? Tanong ng katabi niya. Imposibleng umatake sa gabi. Kailangang handa na ang kalaban, pero nasa dulo na sila ng lubad nila. Bukas na natin dapat silang ibaba. Dahan-daang kumalma si Kapitan Imura at sinabi. Ngunit, kung naiintindihan natin, mag-aaksaya tayo ng maraming oras sa lugar na ito, at matatapos na ng kalaban ang kanilang misyon, sabi ng isang kapitan sa tabi niya. Baka, paanong hindi ito maintindihan ni Kapitan Imura? Pero ngayon, wala na siyang ibang choice. Sa una, naisip niya na kung matagumpay ang pag-atake sa gabi, maaari silang maayos na dumaan dito at pumunta sa Ryu County upang suportahan si Kimura Nakasa. Pero ngayon, dahil kay Toji Ichiro, maa-abort lang ang plano niya. Itong basura. Sa pag-iisip nito, galit pa rin si Kapitan Imura. Malakas niyang sinumpa si Ito Ichiro. Pinagsisisihan niyang ibinigay ang gawaing ito sa basurang ito. Ngayon, makakaasa na lang tayo na makakatagal pa si Kimura Nakasa. Sabi ni Kapitan Imura. Sa katunayan, naisip niya na ito ay malamang pa rin. Kahit na hiniling sa kanya ni Kimura Nakasa na suportahan, ang sitwasyon ay hindi masyadong apurahan. Kung hindi, siya ay nagpadala ng telegrama ng galit na galit. Gayunpaman, kahit hindi siya nagmamadali, tiyak na mapaparusahan siya kapag hindi siya dumating sa itinakdang oras. Paanong hindi niya kinasusuklaman si Ito Ichiro sa kanyang puso sa paninira ng mga bagay-bagay at sa mga sundalong inchik na patuloy na lumalaban sa kabilang panig? Ngayong patay na si Ito Ichiro, tanging galit na lang ang nailalabas niya sa mga taong nasa harapan niya. Pasa ka ng order. Kapag inilunsad namin ang pangkalahatang pag-atake bukas, ayaw namin ng anumang mga bilanggo. Gusto kong patayin ang lahat ng mga sundalo ng Huaxia, sabi ni Captain Imura na may malungkot na mukha. Hoy! Tumango ang mga tao sa paligid. Hindi sila nagulat o sumalungat sa utos na ito. Anyway, madalas nila itong ginagawa. Ngayong sinira na ng kabilang panig ang kanilang plano, hindi na nila sila papakawalan ng madali. Okay, you all go. Tonight, the other side is prepared. Walang paraan para umatake sa gabi. Everything is fine tonight. Have a good rest. Kung hindi pa rin tayo makakaatake bukas, gusto kong hiwain mo ang iyong tiyan at humingi ng tawad sa kamahalan. Sabi ni Kapitan Imura. Hoy! Natigilan ang lahat, ngunit walang labis na takot sa kanilang mga puso. Halos mahulaan nila ang sitwasyon sa kabilang panig. Imposibleng makayanan nila ang panibagong pag-atake. Ikan-away ni Kapitan Imura ang kanyang kamay at pinalabas ang lahat. Nakahanda na rin siyang magpahinga. Sa kabilang panig, pagkatapos ng maikling paggamot, nakahanap si Huang Feng ng pagkakataon na maubusan.
Walang gaanong medikal na tauhan sa kabilang panig, at si Huang Feng ay nakasuot ng uniforme ng sundalong ni Han, kaya hindi siya pinaghihinalaan. Maingat na naglakad si Huang Feng sa simpleng kampo na ito. Sinubukan niyang maglakad sa mga madilim na lugar upang maiwasang matuklasan siya sa kabilang panig. Hindi nagtagal, natagpuan ni Huang Feng ang pansamantalang command post. Hindi na kailangang sabihin, ang pinakamataas na commander ng hukbong ito ay dapat na nasa loob. Kung may iba pa ba, hindi niya alam. Dahan-daang naghalo si Huang Feng. Sa pintuan ng pansamantalang command post na ito, may dalawang sundalong ni Han na nakabantay. Gayunpaman, ang kanilang mga ekspresyon ay napaka-relaxed. Ang kanilang mga ulo ay tumatango, at sila ay tila nakatulog. Si Huang Feng ay nagmula sa madilim na lugar sa likod ng isa sa kanila. Nilagay niya ang mga kamay niya sa magkabilang gilid ng leeg niya. Sa isang mabangis na puwersa, ang leeg ng tao ay tumagilid sa isang labis na anggulo, at ang tao ay namatay kaagad. Hindi ito ang unang pagkakataon na pumatay ng tao si Huang Feng. Noong una siyang dumating sa larangan ng digmaan na ito, pinatay niya ang mga tao sa posisyon, ngunit sa oras na iyon, kung tutuusin, medyo malayo ito, kaya hindi siya gaanong naramdaman. Gayunpaman, ngayon, nasa harap niya ito, kaya medyo hindi pa rin comfortable ang puso ni Huang Feng. Gayunpaman, iniisip ang tungkol sa pagkakakilanlan at pag-uugali ng kabilang panig, ang hindi komportable na pakiramdam sa puso ni Huang Feng ay nabawasan ng husto. Dahan-dahan niyang ibinaba, ang tao, pagkatapos ay inilagay ang baril, mga bala, at granada sa kanyang katawan sa kanyang storage ring. Pagkatapos, naglakad siya papunta sa kausap. Mukhang hindi napansin ng taong ito ang nangyayari sa tabi niya. Nakaidlip pa rin siya. Tinapos siya ni Huang Feng sa parehong aksyon. Muli niyang inipon ang mga gamit sa katawan, saka kinaladkad ang dalawang katawan sa madilim na sulok sa tabi niya. Pagkatapos nito, pumasok si Huang Feng sa pansamantalang command post. Sa loob, nakita niya ang isang sundalong ni Han na natutulog. Hinubad ang kanyang Amerikana, kaya hindi mahuhusgahan ni Huang Feng ang pagkakakilanlan ng ibang tao. Gayunpaman, ang pagkakakilanlan ng taong maaaring matulog sa lugar na ito ay hindi dapat pangkaraniwan. Huang Feng ay humakbang pasulong, hinawakan ang bibig ng tao gamit ang isang kamay, at ipinasok ang bayonet na nakolekta niya noon sa puso ng tao gamit ang kabilang kamay. Biglang nagising ang tao. Gusto niyang magpumiglas at sumigaw, ngunit ang kanyang lakas ay halatang hindi kasing lakas ng kay Huang Feng. Hindi siya makapumiglas, at walang paraan para makagawa siya ng ingay. Sa huli, hamina at hamina ang pakikibaka hanggang sa tuluyan na siyang hindi gumagalaw. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng puot habang nakatingin kay Huang Feng. Kabanata 176. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Isipin mo ang mga krimen mo. Hindi ka namatay sa walang kabuluhan. Bamulong si Huang Feng habang sinimulan niyang kolektahin ang mga samsam. Gayunpaman, malinaw na kahit sa pansamantalang command post na ito, hindi siya makakakuha ng napakaraming magagandang bagay. Dumating ang kabilang partido upang sumuporta, kaya imposible para sa kanila na magdala ng napakaraming magagandang bagay sa kanila. Gayunpaman, nakakuha siya ng magandang Japanese sword, pagkatapos ay may mga baril at bala. Walang gaanong bala dito, pero maraming granada. Inilagay ni Huang Feng ang lahat sa storage ring. Pagkatapos noon, handa na si Huang Feng na umalis sa lugar na ito. Ang likod ni Huang Feng ay basang-basa sa malamig na pawis habang siya ay naglalakad palabas ng pansamantalang command post. Sa pagkakataong ito, tila naging maayos ang pagpaslang, ngunit maraming swerte ang kasama. Ang pangunahing dahilan ay ang kabilang panig ay masyadong nakaka-relax. Akala nila siguradong panalo na kaya hindi masyadong mahigpit ang depensa nila. Hindi nila akalain na may papasok pala sa kampo. Dapat malaman ng isa na bagamat napaka-relax nila sa loob, maraming tao ang nagbabantay sa labas. Hindi nila pinapasok ang mga tao mula sa Huazia, kaya natural na naging maluwag ang mga tao sa loob. Pagkatapos ng napakahabang labanan, hindi lamang ang mga sundalong Huazia ay napagod, ngunit ang mga sundalong Hapones ay ganoon din. Kaya naman, maraming tao ngayon ang natutulog. Maging ang 2 taong nagbabantay sa pintuan ng pansamantalang command post ay inaantok na rin. Hindi nila naramdaman ang kahit katiting na tensyon.
Si Huang Feng ay umalis sa pansamantalang command post, ngunit hindi siya nagmamadaling lumabas dahil alam niyang madali itong pumasok. Tutal, siya ay nakahalo sa mga sundalong Hapones. Gayunpaman, mahirap lumabas. Maraming tao ang nagbabantay sa labas ng kampo. Kung gusto niyang lumabas, pipigilan siya ng mga taong iyon at magtatanong sa kanya. Si Huang Feng, na walang alam tungkol sa Japanese, ay tiyak na malalantad. Sa makatuwid, kung gustong lumabas ni Huang Feng, kailangan pa niyang mag-isip ng paraan. Bukod dito, hindi siya masyadong nasiyahan sa resulta sa pagkakataong ito. Bagamat napatay niya ang isa sa mga commander ng kalaban, kung tutuusin, nakipagsapalaran siyang pumasok. Ang ganitong uri ng pagkakataon ay mahirap na muling makuha. Natural na kailangan niya itong pahalagahan. Kaya, pinaputukan ni Huang Feng ang isa sa mga natutulog na sundalong Hapon sa dilim. Kaya lang, namatay ang lalaki sa kanyang panaginip. Pagkatapos noon, mabilis siyang nawala sa dilim. Sa tahimik na gabi, ang biglaang putok ng baril ang gumising sa lahat. Bawat isa sa kanila ay may hawak na baril at nagbabantay, natatakot na ang kalaban ay sumugod mula sa kung saan. Hindi maiiwasan ang panik. Sinamantala ni Huang Feng ang kaguluhan at pumasok sa karamihan. Nagsimulang lumitaw ang ilan sa mga commander ng kaaway. Sa estilo ng kanilang pananamit, kitang-kita na hindi sila ordinaryong sundalo. Ang mga commander na ito ay nagsimulang ayusin ang magulong pulutong. Ngayong wala ng putok ng baril, mabilis na tumahimik ang lahat. Gayunpaman, ang lugar na ito ay napakagulo ngayon, at si Kapitan Imura ay hindi nagpakita. Ang ilan sa mga commander ay naghinala na. Pagkatapos nito, may pumasok sa pansamantalang command center. Malinaw, ang sitwasyon sa loob ay natuklasan, at ang galit na dagandong ay maririnig. Parami ng parami ang mga commander na pumasok sa pansamantalang command post, at ang mga ordinaryong sundalong Hapones sa labas ay tila napagtanto na may masamang nangyari. Gayunpaman, napakahigpit pa rin ng kanilang disiplina sa militar. Kahit na may pagdududa sa kanilang mga puso, walang sino man ang basta-basta magsalita tungkol dito. Pagkatapos ay may lumabas at nagtanong sa mga ordinaryong sundalong ito na magpatrolya at hanapin ang pumatay. Sinundan din ni Huang Feng ang karamihan, ngunit ngayon ay mas magulo ang eksena. Maraming tao, ngunit kung tutuusin, medyo madilim ang paligid at walang sapat na liwanag. Sa makatuwid, muling nakahanap si Huang Feng ng pagkakataon na umalis sa patrol team. Ito ay hindi masyadong mahirap. Pagkatapos umalis ni Huang Feng sa patrol team, muli siyang bumalik sa paligid ng pansamantalang command center. Ngayon, walang nakatayong bantay sa pinto. Ang mga sundalo ay maaaring nagpatrolya upang hanapin ang mamamatay tao, o sinundan nila ang kanilang mga commander sa pansamantalang command center. Magandang pagkakataon. Nagliwanag ang mga mata ni Huang Feng. Noong una, gusto lang niyang makahanap ng pagkakataon na pumatay ng ilan pang mga commander sa kaguluhan. Kung tutuusin, napakaraming sundalong Hapones dito. Imposibleng patayin niya silang lahat ng mag-isa. Mas epektibo ang pagpatay sa pinuno. Ngayon na ang mga commander na ito ay talagang magkasama, si Huang Feng ay natural na nakadama ng swerte. Nang muling lumitaw si Huang Feng sa pintuan ng pansamantalang command center, walang nakakita sa kanya. Marahil ay may nakakita sa kanya, ngunit walang lumapit upang magtanong nang makita ang kanyang damit. Binuksan ni Huang Feng ang pinto. Ang mga commander sa loob ay nagkagulo sa paligid ng commander na pinatay niya noon. Nag-uusap sila, ngunit hindi alam ni Huang Feng kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Dahil masyado kang nag-aalala sa kanya, pumunta ka at samahan mo siya. Sabi ni Huang Feng sa sarili. Habang nagsasalita siya, marami na siyang inilabas na granada sa storage ring. Pagkatapos, mabilis niyang hinayla ang pin at inihagis. Boom! Tumunog ang pagsabog, ngunit hindi huminto ang paggalaw ng kamay ni Huang Feng. Nagpatuloy siya sa paghagis ng mga granada, at patuloy na tumunog ang mga hiyawan. Ang kilusan dito ay nakatawag din ng atensyon ng mga tao sa labas. Bagamat hindi lumabas si Huang Feng, narinig niya ang maraming maingay na tao na tumatakbo rito. Si Huang Feng ay hindi nang ahas na manatili ng matagal at mabilis na lumabas. Gayunpaman, may mga nakakita pa rin sa kanyang figure at pinaputukan siya. Gayunpaman, maliksi pa rin si Huang Feng, at hindi masama ang kanyang kapalaran.
Naiwasan niya ang karamihan sa mga bala na ito. Bukod dito, ang mga bala na tumama sa kanya ay tumama rin sa kanyang itaas na katawan. Dahil sa pagkakaroon ng Golden Silk Soft Armor, hindi siya nasaktan. Kaya naman, matagumpay siyang bumalik sa kadiliman. Pagkatapos nito, lumitaw siya sa likod ng isang pangkat ng mga taong naghahanap. Lalong naging magulo ang eksena. Ang mamamatay tao ay hindi pa natagpuan, at ngayon ang mga commander sa kanilang panig ay talagang nabura ng kabilang partido. Ito ay isang malaking bagay. Paggamot sa commander, paghahanap sa kalaban, pag-apulan ng apoy, at iba pa. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang mga bagay na dapat gawin, ngunit dahil sa kakulangan ng utos, walang paraan upang mabisang maisakatuparan. Lalong naging magulo ang eksena. Hindi kailangang mag-alala si Huang Feng na matuklasan siya. Ang sitwasyon sa kampo ng mga Hapones ay nakakuha din ng atensyon ng mga sundalong Huasiya sa kabilang panig. Gayunpaman, dahil masyadong malayo ang distansya, hindi nila alam kung ano ang nangyari dito. Gayunpaman, maaari nilang malaman na may malaking nangyari dito dahil ang buong kampo dito ay nagkagulo. Commander, may nangyari ba sa panig ng Hapon? Sa oras na ito, may pumunta sa tabi ni Lu Dabiao at nagsabi. Nakatayo si Lu Dabiao sa bunker, may hawak na teleskopyo at tinitingnan ang galaw ng mga Hapon. Bagamat hindi niya alam ang tiyak na sitwasyon, tila nagugulo ang panig ng Hapon. Lahat, kumandas sa pagsingil. Hindi nag-atubili si Lu Dabiao. Alam niyang kung magtatanggol sila hanggang kamatayan, tiyak na hindi na sila makakapagtanggol bukas at malipol ng kalaban. Ngayong tila nagkakagulo na ang kalaban, maaaring pagkakataon na ito. Ayaw niyang bitawan ito. Kabanata 177. Bagamat hindi alam ng lahat kung bakit naglabas ng ganoong utos si Levi Dabiao, kung tutuusin, sila ay nagdedepensa at dahado. Isa pa, nag-aaway sila hanggang ngayon. Ang mga nasawi ay hindi maliit, at walang gaanong bala na natitira. Ang pagsingil sa oras na ito ay talagang hindi isang matalinong desisyon. Gayunpaman, alam din ng lahat na hindi sila makakapagtanggol hanggang bukas. Lalo na sa paghihintay ng kamatayan tulad nito, mas mabuting samantalahin ang gabi upang maglunsad ng pag-atake. Baka may pag-asa pa, kaya naman, lahat ay nagdala ng mga bala na maaari nilang ihanda. Lahat ng mga taong makagalaw pa ay tumayo at sinuri ang kanilang mga baril. Lahat sila ay gustong mag-ambag sa hukbo. Sa oras na ito, isa pang tao ang isa pang lakas. Nang makitang handa na ang lahat, hindi hinayaan ni Levi Dabiao na bumusina ang charge. Sa halip, pagkatapos iwagayway ang kanyang kamay, lumabas siya sa trench at nanguna upang sumugod. Sumunod din ang mga tao sa likod niya. Halatang napakagulo ngayon ng katapat na kampo. Nagkaroon ng kakulangan ng epektibong utos. Bukod dito, napakaraming commander ang napatay ng kaaway ng biglaan. Nagpapanik din sila sa kanilang mga puso. Kaya naman, nagkagulo ang buong kampo. Pati ang mga taong nagbabantay sa labas ay nabawasan ng husto. Kaya naman, inilapit ni Levi Dabiao ang kanyang mga tao sa kabilang kampo bago nag-react ang kabilang partido. Sa oras na ito, masigurado si Levi Dabiao na tiyak na may malaking nangyari sa kabilang kampo. Kung hindi, sa kabaligtaran na karunungang bamas at sumulat sa militar, imposibleng gumawa ng gayong mababang antas ng pagkakamali. Bagamat magkaaway ang magkabilang panig, sigurado pa rin si Levi Dabiao tungkol sa literacia ng militar ng kabilang panig. Bumusina ang charge. Lahat, charge. Napatay ni Levi Dabiao ang isang Japanese patrol soldier sa isang putok. Sa oras na ito, hindi na kailangan pang magtago para maaipan niya ang charge horn. Patayin. Tumunog ang charge horn. Si Levi Dabiao ang nanguna at sumugod. Sa likod niya, maraming sundalo ang sumunod. Sa oras na ito, napansin na ng mga Hapon sa kampo na ang kabilang partido ay nagmamadali. Gusto nilang lumaban, ngunit dahil walang commander, ang gulo pa rin. Hindi sila makapag-organisa ng mabisa. Kaya lang nilang lumaban mag-isa. Sa ganitong paraan, hindi matitiyak ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Nakita rin ni Huang Feng ang kanyang mga tao na sumugod. Mabilis siyang nagpalit pabalik sa kanyang orihinal na uniporme ng militar na kulay abo sa kaguluhan. Ayaw niyang masaktan muli ng sarili niyang mga tao. Biglang nangyari ang labanan. Bagamat may kalamangan ang mga Hapones sa bilang at sandata, sila ang inaatake.
Isa pa, wala silang mabisang samahan, kaya nang magsimula ang labanan, dahado sila. Marahil ay napagtanto nila na ang sitwasyon ay walang pag-asa, ilang mga mababang antas na opisyal ay umatras mula sa larangan ng digmaan kasama ang kanilang mga tauhan. Nagdulot din ito ng chain reaction. Ang kabilang partido ay nagsimulang nais na umatras mula sa labanan, alinman sa aktibong umatras o tumakas. Sa madaling salita, sila ay nasa isang ganap na gulo. Wala silang masyadong naisip na lumaban. Mahirap talagang tanggapin ang nangyari ngayong gabi. Sa orihinal, ang kanilang panig ang naglunsad ng isang sorpresang pag-atake, ngunit ang pag-atake ay hindi nagtagumpay at maraming mga elit ang namatay. Pagkatapos nito, namatay ang kanilang commander ng walang dahilan. Gayunpaman, hindi ito ang wakas. Nang pumunta ang mga senior commander upang makita ang kanilang commander, talagang nabura sila ng kaaway na pumasok. Hindi nagtagal, ang mga sundalo ng Huaxia ay naglunsad ng sorpresang pag-atake. Sunod-sunod na nangyari ang mga bagay na hindi sila binibigyan ng oras para magpahinga o ituwid ang lahat. Ang kanilang mga puso ay nasa estado pa rin ng takot. Kuya Huang, nandito ka. Nang sinundan ni Huang Feng ang mga sundalo ng Huaxia upang barilin ang kalaban, isang nagulat na boses ang biglang dumating sa kanyang tainga. Tumingin si Huang Feng. Sino pa kaya ito kundi si Xingning? Oo, nandito ka rin. Sabi ni Huang Feng. Kuya Huang, okay ka lang ba? Nag-aalala ako na baka may mangyari sa iyo, sabi ni Xingning. I'm fine. Noong nagpunta ako para magsunog, nadiskubre ako ng kabilang partido at nahuli ako. Nang sumugod ka, sinamantala ko ang kaguluhan at tumakas. Nagsinungaling si Huang Feng. Ayaw niyang maging masyadong halata. Kung tutuusin, ang kanyang pagkakakilanlan ay isang problema. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag, kaya mas mabuting maging isang hindi kilalang sundalo. Kuya Huang, mabuti na lang at ayos ka na. Hindi nagduda si Xingning sa mga salita ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, ang mga salita ni Huang Feng ay maaari pa ring ipaliwanag. Bukod dito, naniwala siya kay Huang Feng mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa makatuwid, kahit na may ilang butas sa palusot ni Huang Feng, hindi niya ito pagdududahan. Pagkatapos noon ay muling sumama sa pamamaril ang dalawa. Sa pagkakataong ito, tumagal ng halos 2 oras ang night raid bago ito natapos. Sa oras na ito, walang bakas ng kalaban sa kanilang larangan ng paningin. Maliban sa mga napatay, ang iba ay nagkalat at nakatakas sa kadiliman. Napakahirap na hanapin sila. Pagkatapos ay dinala ni Levi Dabiao ang mga tao sa kampo upang kolektahin ang mga samsam sa digmaan. Sa loob ng 2 oras, marami na silang nalipol na mga kalaban. Napakatalino ng resulta ng labanang ito. Kahit nasa simula ng digmaan, ito ay napakalaki. Maging si Levi Dabiao mismo ay hindi umasa. Pakiramdam niya ay hindi pa rin ito maiisip. Paano magiging ganito ang labanang ito? Sa una, ang kanilang gawain ay labuyoy ng kaaway at antalahin sila. Kahit na ang gawain ito ay napakahirap para sa kanila, hindi nila inisip kung gaano karaming tao ang dapat nilang patayin. Ito ay sapat na mabuti hanggat maaari nilang maantala ang kalaban. Kung tutuusin, dahado sila sa lahat ng aspeto. Naghanda pa sila na lipulin. Ngunit ngayon, hindi lamang nila ipinagtanggol ang lugar na ito, ngunit natalo din nila ang kalaban at nakolekta ang isang malaking bilang ng mga samsam sa digmaan. Tumakas ang kabilang partido, kaya natural, maraming bagay ang hindi maalis. Ngayon, lahat ng ito ay maginhawa para sa kanila. Hinawakan ni Levi Dabiao ang mga mortar at hindi napigil ang ngumiti ng nakakaloko. Malaki ang ani sa pagkakataong ito. Ang mga kaaway na ito ay orihinal na susuporta sa Liu County, kaya nagdala sila ng maraming armas at bala. Ngayon, lahat sila ay nasa kanyang mga kamay. We're rich, sabi ni Levi Dabiao habang pinagmamasdan ng mga sundalo na magkakasamang gumagalaw ng mga kahon ng mga armas at bala. Bagamat magulo ang ulo niya sa labanang ito at hindi alam kung ano ang nangyari sa kampo ng kalaban, hindi na ito mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay nakamit nila ang tagumpay at nalampasan nila ang mga inaasahan na ibinigay sa kanila ng mga nakatataas. Ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Sa oras na ito, hindi sumali si Huang Feng sa saya. Sa katunayan, nakolekta din niya ang ilang mga bagay at inilagay sa storage ring.
Gayunpaman, dahil isa lamang sa mga bagay na ito ang maaari niyang kunin, walang silbi ang pagkolekta ng labis. Sapat na para sa panahong ito, kaya hindi niya inilagay ang natitira sa storage ring. Kabanata 178. Pagkatapos mag-impake, nagsimulang ayusin ni Levi Dabiao ang mga tao na magbabantay at magpatrolya habang ang iba ay nagpahinga. Sabagay, gabi na rin at marami nang nangyari ngayong gabi. Pagod na pagod ang lahat. Si Huang Feng ay unang naghanap ng manggagamot para gamutin ang kanyang sugat at pagkatapos ay nagpahinga. Si Xingning, na nasa tabi niya, ay inisip na si Huang Feng ay nasugatan ng mga Hapon. Gayunpaman, hindi niya alam na kahit na pumasok si Huang Feng sa kampo ng kaaway, hindi siya nasugatan. Sa halip, siya ay nasugatan ng kanyang sariling mga tao. Kinaumagahan, pinangunahan ni Levi Dabiao ang kanyang mga tao para umatras. Natapos na ang kanilang misyon na bantayan ang kampo. Hindi lamang nila matagumpay na naharang ang kalaban, ngunit natalo rin nila sila. Maaari silang ganap na umalis ngayon. Ang kanilang destinasyon ay Liu County. Good for you, Levi Dabiao. Ang galing mo talaga, nasugatan ang regiment commander mo at talagang nakamit mo ang napakagandang resulta. Sa labas ng Liu County, mayroon nang naghihintay. Tiyak na alam na nila ang tungkol sa mga resulta ni Levi Dabiao nang maaga at binati siya nang makita siya. Pagbati, pinuno, nagsulot muna si Levi Dabiao sa kasinabing, swerte lang. Nalilito pa rin ako. Ewan ko ba kung bakit biglang naging ganyan ang mga Hapon. Sige, no matter what, buti na lang natapos ang mission. Ang dami mo pang nasamsam na spoils of war. Yayaman na ang regiment mo. How about it? Ibigay mo sa mga kapatid mo. Nakangiting sabi ni Chief. Chief, hindi ito gagawin. Nagmamadaling sinabi ni Levi Dabiao, nasa likod na ang mga sandata at kagamitan ng ating rehimyento. Sa pagkakataong ito, nakuha na natin ang ilan ng napakahirap. Talagang kailangan nating itago ito para sa ating sarili. Si Levi Dabiao at ang dating regiment commander ay palaging pinag-uusapan ang kanilang mga utak tungkol sa mga armas. Hiniling din nila ito sa mga nakatataas. Gayunpaman, alam din nila na ang mga nakatataas ay nahihirapan sa aspetong ito at wala silang magagawa tungkol dito. Sa makatuwid, maaari lamang nilang isipin ang kanilang sariling mga paraan. Kaya naman, natural na ayaw nilang ibigay ang maraming bagay na kanilang nasamsam sa pagkakataong ito. Alam kong kulang din sa armas at bala ang iyong rehimyento. Hindi ko naman hiniling na ibigay mo ang lahat. Magkasama tayong lahat. Kailangan mong maging maalalahanin sa iyong mga kapatid. Kumbinsido ang Bureau Chief. Wala siyang ibang pagpipilian. Lahat ay kulang sa armas at bala. Ngayong napakaraming nakuha ng regiment ni Levi Dabiao, kailangan niyang mag-isip ng paraan para makakuha ng ilan para sa iba pang tropa. Sa katunayan, si Levi Dabiao at ang regiment commander ay hindi nag-atubiling ibigay ang kanilang mga armas at bala. Kung tutuusin, alam din nila ang sitwasyon ng kanilang mga kapatid. Sinabi ni Levi Dabiao na ngayon lang dahil umaasa siyang mananatili pa siya sa kanyang panig. Kung napakadaling ibigay, baka hindi siya makakuha ng marami sa huli. Sir, since you've said so, hindi na ako makakatanggi. Sinabi ni Levi Dabiao, bago umalis ang ating commander, sinabi niya sa akin na maaari nating ibigay ang ilan sa iba pang mga kapatid. Gayunpaman, kung kulang tayo ng mga supply sa hinaharap, hepe, kailangan mong isipin ang tungkol sa amin. Walang problema, agad namang pumayag ang Bureau Chief. Sa mga bagay na naiambag ni Levi Dabiao at ng iba pa, kaya niyang patahimikin ang iba pang tropa. At saka, hindi naman talaga request ang request ni Levi Dabiao. Sa mga kontribusyon na ginawa nila ngayon, ang kahilingang ito ay talagang wala. Pagkatapos nito, oras na para ibigay ang mga gamit. Dahil tinanggap nila ang tulong ng rehimyento ni Levi Dabiao, masigasig ang ibang mga kapatid. Walang ekspresyon ang ipinakita ni Levi Dabiao sa kanyang mukha, ngunit napakasaya niya sa kanyang puso. Let's go! Nagpunta ang iyong regiment commander sa likod ng ospital para magpagamot. Ngayon ikaw na ang bahala sa regiment na ito. Pumunta ka muna sa meeting at pag-usapan ang susunod na aksyon. Sabi ng Bureau Chief kay Levi Dabiao. Oo, sabi ni Levi Dabiao. Pumunta si Levi Dabiao sa pulong. Si Huang Feng at ang iba ay maaaring maglakad-lakad at pansamantalang magpahinga.
Sabagay, mahabang labanan lang naman ang pinagdaanan nila. Kailangan talaga nilang magpahinga. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto ni Huang Feng na ang lugar na ito ay dumaan lang sa isang labanan. Ang naunang misyon ng kanilang rehimyento ay labuyuhin ang mga reinforcement ng kaaway sa Liu County. Ang kanilang layunin ay sakupin ang Liu County sa panahong ito. Gayunpaman, ngayon ay tila hindi masyadong maganda ang sitwasyon. Ang kanilang rehimyento ay nagpadala lamang ng isa sa mga tropa ng kaaway sa Liu County. Sa ibang direksyon, may mga dumating na ibang tropa para tumulong. Ang kaaway ay dumaan na sa kanilang blockade at nakapasok sa Liu County. Ngayon, ang lakas ng kalaban sa Liu County ay tumaas ng malaki. Sa makatuwid, ang labanan dito ay napakahirap. Bagamat si Huang Feng at ang iba pa ay kakalaban lang, tila malapit na silang pumasok muli sa isa pang labanan. Si Huang Feng ay walang anumang pagtutol dito. Ngayon ay iniisip niya kung ano ang dapat niyang dalhin kapag umalis siya sa espasyong ito. Sa space-time na ito, ang oras kung saan siya na-teleport ay nasa gitna ng isang digmaan. Hindi siya magkakaroon ng pagkakataong makipag-ugnayan sa ibang mga bagay. Malamang nasasamahan siya sa labanan. Pagkatapos, ang tanging bagay na maaari niyang dalhin sa kanya ay mga bagay na nakikita niya sa larangan ng digmaan. At tila walang karapat-dapat na dalhin siya sa larangan ng digmaan. May baril na siya pero isang bala lang. Dapat ba niyang kunin at i-eject? Obviously, hindi ito bagay dahil isa lang ang madadala niya. Walang kwenta ang pagkuha ng bala. Ang gulo talaga, ungol ni Huang Feng. Natansya na niya na malamang na wala siyang makukuhang kapaki-pakinabang mula sa kanyang paglalakbay sa espasyo-oras. Gayunpaman, si Huang Feng ay hindi masyadong nabigo. Kung tutuusin, ito ang unang beses niyang mag-teleport. Ituturing na lang niya ito bilang isang karanasan. Kapag nakapag-teleport siya sa mga martial arts world na iyon, sa mga teknolohikal na mundo, at maging sa mga mahiwagang mundo sa hinaharap, tiyak na makakakuha siya ng ilang napakagandang bagay. Siyempre, bago yun, kailangan niyang dagdagan ang kanyang lakas. Kung walang lakas, hindi siya makakakuha ng napakaraming magagandang bagay. Oo naman, hindi mali ang hula ni Huang Feng. Hindi sila nagpahinga ng matagal. Sa hapon, tinawag silang magtipon. Pagkatapos ng pagsasalaysay ni Levi Dabiao, nagkaroon siya ng magaspang na ideya sa sitwasyon dito. This time, nagkaproblema talaga sila. Ang kaaway sa kabilang panig ay mas malakas kaysa sa inaasahan nila, at ang suporta ay nasa lugar din. Sa ngayon, napakahina ng kanilang atake, at malaking tulong ang mga armas at bala na dala ni Levi Dabiao at ng iba pa. Noong una, medyo kinilig na sila, iniisip kung atras ba muna sila at pagkatapos ay magplano, pero ngayon ay naramdaman nila na kung hindi kaya, maaari na lamang silang umatras. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ng kaaway ay patuloy pa ring nagpapalakas sa kanila, at kapag ang bilang ng kaaway ay sapat na, kung gayon hindi ang kanilang panig ang umaatake sa iba, ngunit ang kabilang panig ay umaatake sa kanila. Kabanata 179. Si Huang Feng ay nakatayo sa gitna ng koponan, nakatingin sa matataas na pader ng Liu County sa dikalayuan. Sa kanyang magandang paningin, malabo niyang nakikita ang ilang figures sa mga dingding. Medyo mabigat ang atmosphere sa team, lalo na yung mga nakasali sa ganitong klase ng charge ng mahigit isang beses. Alam nila na ang sitwasyon ay nagiging mas mapanganib. Kung hindi sila manalo sa pagkakataong ito, kailangan nilang umatras hanggang bukas. Kuya Huang, sa tingin mo ba mananalo tayo? Tanong ni Xingming sa mahinang boses, gamit ang pagkakakilanlan ni Huang Feng. Sigurado. Bago makapagsalita si Huang Feng, mariing sinabi ni Niu Huazi sa kabilang panig. Pagkatapos ng ilang simpleng paggamot, muli siyang bumalik sa larangan ng digmaan. Ang kanyang pinsala ay hindi nakamamatay. Bagamat masakit pa rin kapag nag-ehersisyo siya ng mabigat, ayaw niyang manatili sa likod palagi. Bagamat si Niu Huazi ay halos kasing edad ni Xingming, mas mature siya kaysa kay Xingming. Siguro dahil nakita niya ng sarili niyang mga mata ang pagkamatay ni Uncle Wu, na nagturo sa kanya, o baka dahil siya ang taga-subaybay ng klase. Kumunot ang noo ni Huang Feng. Bagamat hindi niya gaanong alam ang digmaan, alam niyang walang bentahe ang kanyang panig sa mga armas at numero. Sa ilalim ng sitwasyon kung saan malinaw na nakahanda ang kaaway, magiging napakahirap ibagsak ang sinasakop na county na ito.
Ang resulta ay hindi lumabas sa inaasahan ni Huang Feng. Nag-away sila mula hapon hanggang gabi. Ang magkabilang panig ay nawalan ng maraming tao. Mas marami ang nasawi sa kanilang panig, ngunit nasa kamay pa rin ng kaaway ang county. Si Huang Feng, Zheng Ming, at Niu Wazi ay kumain sa kampo. Kailangang kainin ni Huang Feng ang mga simpleng pagkain ito ngayon. Kung hindi siya kumain, wala siyang lakas para magpatuloy. Medyo madilim ang mukha ni Niu Wazi. Sa labanan ngayon, sinubukan ng lahat ang kanilang makakaya. Gayunpaman, kung minsan, ang mga bagay ay hindi magagawa sa pamamagitan lamang ng pagsusumikap. Ang county ay parang isang higanteng bundok sa harap ng lahat. Napakahirap na lupigin. Buti na lang at himalang hindi nasaktan ang tatlo. Ito ay talagang mapalad. Si Huang Feng, sa kabilang banda, ay unti-unting naging manhid sa espasyong ito. Nakaramdam pa siya ng hindi komportable. Kung tutuusin, lumaki siya sa isang mapayapang mundo. Noong una siyang pumunta rito, na-curious siya at wala siyang naramdamang kakaiba. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, nawala ang pakiramdam ng pag-usisa, at nagsimula siyang hindi komportable sa lugar na ito. Nakita niya ang mga taong pinagbabaril sa ulos sa harap niya. Ang kanilang mga balikat ay tinatangay ng hangin, at ang kanilang mga tiyan ay butas. Lahat ng uri ng kahabag-habag na sitwasyon ay nagparamdam sa kanya ng labis na hindi komportable. Gusto niyang tumulong, ngunit isa lang siyang tao. Wala siyang masyadong magagawa. Ang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan ay nagpalalapas sa kanya. Gusto ni Huang Feng na gumawa ng isang bagay para baguhin ang sitwasyon. Ayaw niyang makitang biglang mamatay sa harapan niya ang mga kausap lang niya. Bukod dito, labis na nagustuhan ni Huang Feng sina Zheng Ming at Niu Wazi. Umaasa siyang may mangyari sa kanila. Sa kanilang edad, nag-aaral pa rin sila sa sarili nilang mundo. Gayunpaman, sa mundong ito, kailangan nilang lumahok sa lahat ng uri ng labanan at masaksihan ang lahat ng uri ng mga kaunos-lunos na eksena. Walang nakakaalam kung kailan matatapos ang mga ganitong araw. Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, naalala ni Huang Feng ang nangyari kagabi sa kampo ng kalaban. Siguradong makakalusot siya ngayong gabi. Bagamat may mataas na pader doon, gamit ang kanyang mga espesyal na guwantes, hindi siya nahirapang masira ang dingding. Hinahayaan ni Huang Feng na tumakbo ng ligaw ang kanyang imahinasyon. Sina Niu Wazi at Zheng Ming ay nakapikit na para magpahinga. Nakapagdesisyon na ang mga nakatataas. Bukas ng madaling araw, otres sila. Kahit ayaw nila, kailangan nilang umalis. Si Zheng Ming at Niu Wazi, syempre, ay ayaw. Napakalaking halaga ang binayaran ng kanilang rehimyento para maantala ang kaaway. Gayunpaman, ngayon ay tila ito ay walang silbi. Mukhang wala itong epekto sa sitwasyon ng labanan. Natural, hindi sila komportable sa kanilang mga puso. Tumayo na si Huang Feng. Nang tingnan niya ang dalawa na nagpapahinga ng nakapikit, isang ngiti ang ipinakita niya. Nag-walk out si Huang Feng habang nakasuot ng puting guwantes. Nagpasya siyang lumaban muli. At worst, mamamatay siya. Hindi siya tao sa lugar na ito. Mamatay man siya, babalik lang siya sa realidad. Sadyang iniiwasan ni Huang Feng ang mga sundalong nagpapatrolya ng pabalik-balik. Pagkatapos, sinamantala niya ang gabi upang pumunta sa direksyon ng county. Ang gusto niyang gawin sa pagkakataong ito ay katulad ng naunang posisyon. Iyon ay para makalusot sa lungga ng kalaban at maghanap ng pagkakataon. Siyempre, mas delikado ang pagkakataong ito kaysa sa naunang pagkakataon dahil sa pagkakataong ito ay mas maraming kalaban, at mas mahigpit ang depensa. Kung ligtas pa siyang makatakas sa pagkakataong ito, binalak ni Huang Feng na umatras kasama ang hukbo. Pupunta siya sa ibang mga lugar upang makita at subukang tanggapin ang kanyang kapaligiran. Pagkatapos ng lahat, pupunta siya sa ilang iba pang mga puwang sa hinaharap. Imposibleng maging mapayapa ito gaya ng totoong mundo. Mas magiging magulo at delikado pa ito kaysa sa espasyong kinaroroonan niya ngayon. Siyempre, kung hindi siya makakatakas ng hindi nasaktan, papatayin niya ang ilang tao pa bago siya mamatay. Ito ay maituturing na kanyang huling pagsisikap. Napakadilim ng paligid. Napuno ng maitim na ulap ang kalangitan. Hindi makita ang buwan at mga bituin. Napakakinas ng proseso ng paglabas ni Huang Feng. Dahan-dahan siyang lumapit sa pader ng county. May ilang mahinang ilaw doon, at nakikita niya ang mga taong nagpapatrolya.
Sa taas ng county, mayroong dalawang napakaliwanag na searchlight na umiikot sa isang cruise. Dahan-daang gumapang pasulong si Huang Feng. Sa wakas, ligtas siyang nakalapit sa dingding. Ikaw ang bahala, baby. Sabi ni Huang Feng sa kanyang guwantes. Oras na para gampanan niya ang kanyang papel. Dahan-daang pinahit ni Huang Feng ang button. Muling bumaril ang manipis na sinulid na sutla at mahigpit na dam-aikit sa dingding. Pagkatapos, lumipad ng bahagya ang kanyang katawan. Pagkatapos nun, dam-aikit siya sa pader na parang tuko. Si Huang Feng ay hindi nang ahas na ipakita ang kanyang ulo. Naghintay siya hanggang sa lamambot ang tunog ng mga yabag sa itaas. Pagkatapos, tumalikod siya at umakyat sa dingding. Pagkatapos noon, nag-iisip siya kung saan siya pupunta. Dahil hindi siya pamilyar sa county, at dahil mas malaki ang lugar na ito kaysa sa dating pansamantalang command post, mahihirapan siyang hanapin ang mga commander. Bukod dito, ang seguridad dito ay malinaw na mas mahigpit kaysa sa nauna. Pagkatapos ng lahat, ang lakas ng magkabilang panig ay halos pareho. Walang nang ahas na maging pabaya. Sa nauna, ang mga Hapon ang may bentahe, kaya natural, sila ay magiging pabaya. Habang nag-iisip si Huang Feng kung ano ang gagawin, nakarinig siya ng sunod-sunod na yabag at boses. Tumingin si Huang Feng sa paligid at mabilis na ginamit ang magic silk sa kanyang guwantes upang lumipad hanggang sa atek sa dingding. Gayunpaman, hindi ito masyadong ligtas dito. Nakikita siya ng mga tao sa ibaba basta nakataas ang ulo. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian ngayon. Umaasa lang siya na hindi magtataas ng ulo ang kabilang partido. Pagkatapos, may nakita siyang ilang figure na naglalakad. Pagkatapos noon, nagkataon silang nakatayo sa ibaba ng atek, nakatingin sa kampo ng Huaxia sa di kalayuan. Kabanata 180, nakatayo si Kimura nakasa sa pader ng lungsod, nakatingin sa kampo ng Huaxia sa di kalayuan gamit ang isang teleskopyo. Hindi na kasing gulat ang mukha niya tulad ng dati. Sa katunayan, pagkatapos makatiis sa unang alon ng pag-atake ng kaaway, patuloy na dumarating ang kanyang mga reinforcements. Bilang karagdagan, sa bentahe ng mga armas at bentahe ng pagtatanggol sa lungsod, unti-unti silang nakakuha ng mataas na kamay sa labanan. Mr. Nakasa, kapag dumating ang dalawa pa nating reinforcements bukas, maaari tayong maglunsad ng counterattack laban sa kaaway, sabi ng katabi niya. Oo, tumango si Nakasa bilang pagsang-ayon, pagkatapos ay sumimangot, anong nangyayari kay Imura? Naisip mo na ba ito? Panipi. Si Imura ang pinakamalapit sa kanila, kaya dapat sila ang unang dumating, pero sa totoo lang, hindi pa sila dumarating. Nagpadala sila ng telegrama na nagsasabing nakatagpo sila ng malakas na pag-atake mula sa hukbong Huaxia. Gayunpaman, kung nais nilang makalusot, hindi magkakaroon ng malaking problema. Magtatagal lang pero hindi nila inaasahan na magtatagal ito. May aksidente sa Imura, nabalitaan ko lang. Nag-aalangan na sabi ng isang sundalo sa tabi niya. Anong aksidente? Mukhang pinatay na ang lahat ng middle at high-level commander sa kanilang panig. Ang mamamatay tao ay hindi pa natagpuan. Bukod dito, sinamantala rin ng hukbo ng Huaxia ang pagkakataon na maglunsad ng pag-atake. Dumanas sila ng matinding pagkalugi, maraming nasawi, at marami ang nawawala. Hindi sila nakipag-ugnayan sa amin hanggang kamakailan lamang. Idiot! Paano ito mangyayari? Si Imura ay isang basura. Galit na galit si Nakasa. Hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong aksidente. Hoy! Mabilis na tumugon ang mga tao sa paligid niya, ngunit wala silang lakas ng loob na magsalita. Gayunpaman, lahat sila ay sumang-ayon sa Nakasa sa kanilang mga puso. Si Imura ay talagang isang basura. Pinatay ang lahat ng mga commander sa gitna at mataas na antas. Ano pa kaya sila kung hindi sila basura? Maya-maya, kumalma si Nakasa. Alam niyang walang silbi ang galit ngayon. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay patayin ang lahat ng mga kawal ng Huaxia sa harap nila. Sa pag-aakalang napakaraming commander sa kanyang panig ang napatay ng kalaban, nagkaroon siya ng isang nakatutuwang ideya ng paghihiganti sa kanyang puso. Tumingin si Huang Feng sa mga tao sa ibaba, at nagsimulang umikot ang kanyang isip. Sa paghusga sa kanilang mga kagamitan at sa mga bantay sa kanilang paligid, ang mga taong ito ay malinaw na ang matataas na ranggo na mga commander ng hukbong Hapones sa lungsod.
Maaaring sila pa ang pinakamataas na ranggo na commander. Hindi inaasahan ni Huang Feng na magkikita sila ng nagkataon. Siyempre, hindi niya maintindihan ang usapan ng mga tao sa ibaba. Kung hindi, nakumpirma na niya ang pagkakakilanlan ng mga taong ito. Si Huang Feng, sa kabilang banda, ay iniisip na ang mga taong ito ay mas mabuting umalis sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, hahanap siya ng pagkakataong sumunod sa likuran at humanap ng pagkakataong patayin sila. Habang si Huang Feng ay umaasa na ang kabilang partido ay aalis sa lalong madaling panahon, ang sundalong Hapones na nasa gitna ay biglang nagtaas ng ulo. Pagkatapos, naramdaman ni Huang Feng na parang nawala ang lahat ng tunog sa kanilang paligid. Parang huminto ang oras, nagkatitigan lang silang dalawa, ang isa sa ibabaw ng isa, habang ang isa ay nasa ilalim ng isa. Biglang naramdaman ni Nakasa na medyo masakit ang leeg niya. Siguro dahil nag-aalala siya sa digmaan nitong 2 araw at hindi siya nakapagpahinga ng maayos. Inangat niya ang ulo niya at igalaw na sana ang leeg niya para maibsan ang pressure. Gayunpaman, sa sandaling iangat niya ang kanyang ulo, nakita niya ang isang figure na nakahiga sa dingding ng attic sa itaas niya. Nakatingin din sa ibaba ang kabilang partido. Pagkatapos, nagtama ang kanilang mga tingin. Tila pareho silang natigilan sa biglaang pagpapalitan ng mga tingin nito. Napakurap si Nakasa ng hindi namamalayan upang masigurado na hindi siya pinaglalaroan ng kanyang mga mata. Gayunpaman, nang tatawag na sana siya, bigla siyang nakaramdam ng pananakit sa kanyang noo. Pagkatapos, inatake siya ng walang katapusang kadiliman. Si Huang Feng ay wala ring magawa. Hindi niya inaasahan na mangyayari ang ganoong aksidente. Noong una, plano niyang hintayin ang mga taong ito na umalis at gumawa ng magandang plano. Maaari niyang patayin ang mga ito at makatakas ng hindi nasaktan. Gayunpaman, ngayong nangyari ito, wala na siyang ibang pagpipilian. Sa makatuwid, nang makita niyang tatawag na ang tao, desididong kinuha ni Huang Feng ang unang putok. Sa ganoong kalapit na distansya, ang pagiging marksman ni Huang Feng ay nag-improve din ng husto, kaya hindi naging problema ang tamaan ng kalaban. Ang biglaang putok ng baril ay ikinagulat ng lahat sa pinangyarihan. Pagkatapos ay natakot sila nang makitang si Nakamura, na dati ng maayos, ay nahulog ng walang paabi. May butas ng bala sa kanyang noo. Pagkatapos magpaputok ni Huang Feng, gusto niyang tumakas. Gayunpaman, halatang masyado siyang nag-iisip. Hindi niya alam ang posisyon ni Nakasa. Siya ang pinakamataas na commander dito. Paglabas niya para magpatrol sa gabi, paanong kakaunti ang mga tao sa paligid niya? Maraming tao sa liwanag at sa dilim. Sa makatuwid, nang iputok lamang ni Huang Feng ang demonic silk at gustong bumaba mula sa pader ng lungsod, napansin na siya ng maraming tao. Pagkatapos, nagpaputok sila sa galit. Imposibleng hindi magalit. Ang kanilang commander ay pinaslang sa ilalim ng kanilang sariling mga mata. Isa lang itong sampal sa mukha. Bukod dito, ang itaas na kamay ay mananagot din sa kanila. Sa makatuwid, puno sila ng galit kay Huang Feng. Bilang resulta, kahit na mayroon si Huang Feng ng Golden Silk Soft Armor upang protektahan ang kanyang katawan at ang Demonic Silk upang tulungan siyang makatakas, ito ay walang silbi. Siya ay binaril ng maraming beses sa buong katawan. Hindi lang ang upper body niya, pati ulo niya. Sa kasong ito, imposible para sa kanya na mabuhay. Ang bibig ni Huang Feng ay nagpakita ng isang mapait na ngiti. Naging pabaya siya sa huli. Gayunpaman, sa kasong iyon, wala siyang pagpipilian. Sa sandaling nawala ang kamalayan ni Huang Feng, nakita niyang nagkagulo na ang pader ng lungsod. Pinalibutan ng maraming tao ang sundalong Hapones na pinatay niya noon. Galit at emosyonal ang mga ekspresyon nila. Baka mataas na opisyal talaga siya. Tahimik na nag-isip si Huang Feng. Nang muli siyang matauhan ay nakabalik na siya sa totoong mundo. Ang hindi nakita ni Huang Feng ay nasa sandali ng kanyang kamatayan, ang demonic silk ay biglang nawala, at ang kanyang katawan ay nahulog mula sa langit. Pagkatapos noon, noong nasa kalagitnaan na siya ng hangin, nawala ang kanyang katawan. Bumalik na ako. Walang kamalay-malay na sabi ni Huang Feng habang nakahiga siya sa kanyang kama at nakatingin sa kisame ng kanyang kwarto. Kitang-kita pa rin niya ang sakit ng binhing pumapasok sa kanyang katawan, pati na rin ang walang hangganang kadiliman. Bagamat hindi nagtagal ang transmission na ito sa espasyong iyon, pinaramdam pa rin ito sa kanya ang magic ng transmission.
Na-verify din ng kanyang personal na karanasan ang mga nilalaman ng storage box dati. Hindi talaga siya mamamatay sa ibang mundo. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ni Xingming at Niu Wazi kapag nalaman nilang patay na ako, ungol ni Huang Feng. Sa paglalakbay na ito sa kahaliling dimensyon, ang pinakamalapit na tao sa kanya ay sina Xingming at Niu Wazi. Maaaring malungkot ang dalawang kalahating lalaki na ito sa kanyang pagkamatay, ngunit syempre, maaaring manhid sila dito. Kung tutuusin, madalas nilang nararanasan ang ganitong uri ng paghihiwalay ng buhay at kamatayan.